Sinusundan natin ang malaking balita tungkol sa high-profile na kaso. Inaresto na ang stepbrother ni Anna Kepner. Malaya si Timothy Hudson mula noon, matapos umano niyang gasain at patayin ang kanyang 18 taong gulang na stepsister sa isang Carnival cruise ship habang bakasyon ng pamilya nung nakaraang taon. May bagong detalye kung bakit siya nakakulong at anong ibig sabihin nito sa umano'y kaso ng karahasan sa pamilya sa dagat. Tinututukan natin ang kasong ito mula sa Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Sige, malaking update ito. Baka natatandaan ninyo, sa huling pagbinig ni Timothy Hudson, sinabi ng hukom sa federal court na kadalasan, hindi na tinatanong kung dapat manatili ang tao sa pre-trial detention. Lalo na dahil sa mga paratang at kasong inaharap niya. Dahil 16 pa lang si Hudson, mas nagiging komplikado ang sitwasyon. Pero nagbago ang lahat ng ito ngayong gabi. Dahil si Timothy Hudson ay reportedly nasa Citrus County Jail na sa Florida. Noong iniulat ng West Television mula sa Orlando. Ang Citrus County ay nasa ilagan ng Tampa at nasa Gulf Coast ng Florida. Ito ang video na baka naalala ninyo ni Timothy Hudson na dumating sa Miami Federal Court noong nakaraang buwan para sa bond hearing. Kahit na nahaharap siya sa mga kasong pagpatay at sexual battery, ang 16 anyos na ito, hanggang sa mga oras lang na ito, na may natutunan tayong bago. Dati siyang nakatira sa isang kamag-anak sa Gulf Coast ng Florida ayon sa utos ng korte. Hindi pa rin siya nakakulong hanggang ngayon. Isang bagong bukas na dokumento ng korte na naisumite noong Hunyo 10 ang nagsabi na dapat nakakulong si Hudson hanggang paglilitis ayon sa federal na hukom. Sa dokumento, inuulit ko, may panganib sa mga akusasyong inilagay dito. Ang umano'y unang antas ng pagpatay at pinalalang sexual na pang-aabuso sa isang batang babae na kapatid sa ama ng akusado habang sila ay nasa masikip na lugar na isang barko sa dagat ay sapat na dahilan upang kailangan ning ikulong ayon sa isinulat ng federal na hukom. Dagdag pa niya, ang akusadong nasa hustong gulang ay kinasuhan batay sa probable cause ng pagpatay at sexual na pag-atake sa biktima. Sa paggawa nito, nagdudulot siya ng panganib sa kanyang sarili at sa iba na hindi kayang pigilan ng anumang curfew, monitoring o paglalagay sa kustodya. Naninirahan noon si Hudson sa isang kamag-anak habang umuusad ang kanyang kaso sa sistema ng hukuman. Noong una, kinasuhan siya bilang menor de edad dahil sa edad niya at lahat ng detalye ng kaso noon ay lihim. Pero pagkatapos ay nailipat ang kanyang kaso sa federal na hukumang pang-adulto at ngayon ay nahaharap siya sa napakabigat na mga kaso na may kasamang nakakabahalang mga paratang laban sa kanya. Inakusahan siyang sinakal hanggang mamatay ang kanyang stepsister na si Anna Kepner sa isang kabin na tinutuluyan nila sa loob ng cruise ship habang sila ay nasa isang family vacation na may ilang hintuan sa Caribbean. Inakusahan din siya ng sexual na pag-atake kay Anna Kepner. Sa pagdinig sa detensyon bago ang paglilitis, iginiit ng prosekusyon na panganib si Timothy Hudson based sa mga raarang. Depensa naman ng kampo ni Hudson, dapat siyang payagang manatili sa bahay ng tiyuhin dahil hindi niya nilabag ang kondisyon noong siya ay nasa sistema para sa mga menor de edad. Ngayon na nakakulong si Timothy Hudson bago ang paglilitis, ano ang ibig sabihin nito sa susunod na mangyayari sa kwento? Kamakailan din ay lumabas ang mas detalyadong tala ng mga paratang na inilatag sa isang dokumentong isinapubliko na nagpapakita kung ano ang sinasabi ng FBI na natuklasan nila sa loob ng cruise ship na yon. Talakayin natin ito. Para maintindihan ng kwento, balikan mo ang simula noong Nobyembre 2 nung nakaraang taon. Doon sumakay si Anna Kepner at pamilya niya sa Carnival cruise ship sa Miami. Dapat ay magandang bakasyon yon. Pero ang mga tirahan sa loob ng cruise ship na ito ay talagang mahalaga sa kasong ito. Si Anna na 18 taong gulang ay nakikihati ng kwarto sa kanyang 13 taong gulang na half-brother at 16 na taong gulang na step-brother. At ang pangalan ng 16 na taong gulang na iyon ay Timothy Hudson. Ngayon, sa kabila ng hallway, nandoon ang tatay ni Anna na si Christopher Kepner at ang kanyang asawa na si Chantel, na siyang tunay na ina ni Timothy Hudson. Nandun din ang dalawang menor de edad na stepsister ni Anna na katuloy sa kwarto kasama ng mga magulang. Sa kabuuan, naging normal ang cruise. Naglayag ang pamilya sakay ng barko sa iba't ibang lugar sa Caribbean, tulad ng Cozumel, Mexico. Pero noong 7 ng Nobyembre,
naging trahedya ang kwento na ito. Base sa dokumento, pumunta ang crew para linisin ang kwarto 8,300 at 43 ng umaga at doon nila nakita ang bangkay ni Anna Kepner, 18 taong gulang. Ayon sa mga investigador, binalot siya sa kumot at isiniksik sa ilalim ng kanyang kama. Sinulat nila at ayon sa sipe, parang may nagtangkang itago siya. Tinawag ang FBI dahil sila ang nag-iimbestiga sa mga insidente sa cruise ship at international na katubigan. Sumampa sila sa barko at kinausap ang pamilya. Tapos, pinanood nilang surveillance video mula sa barko na napakahalaga. Nakausap ng mga ahente ang half-brother ni Anna, 13 taong gulang na kasama sa kwarto ni Anna at ng suspect sa pagpatay na si Timothy Hudson. Pagkatapos ng hapunan noong gabing namatay si Anna, bumalik siya sa kwarto dahil masama raw ang pakiramdam niya. Pero pagkatapos, tinangkang bumalik ng 13 anyos sa parehang kwarto para matulog. Sinabi niya na pagbukas niya ng pinto ng kabina, iniharang ni T, kilala natin bilang Timothy Hudson, ang kanyang braso at pinigilan ng batang saksi na pumasok. Sabay sigaw ng, "Hintay, huwag kang pumasok!" Kahina-hina la yon, pero sa tingin ko, wala pang nag-aakala nun sa kung ano makikita sa kwarto at sa kwento na matagal na nating sinusubaybayan. Ngayon, sinabi ng 13 taong gulang na saksi na lahat ng ilaw sa kabina ay bukas at nakabukas din ang mga pinto ng banyo at aparador. Ayon sa ulat, pinaghintay ni Hudson ang 13 taong gulang sa labas ng stateroom, saka pinapasok ito matapos ang ilang sandali. Kaya inilatag ng FBI ang isang timeline ng mga sinasabing ginawa ni Hudson based sa pinanood nilang surveillance video. At napakahalaga nito kapag iniisip mo ang kaso na iyahain ng mga taga-usig. Bandang 7:35 ng gabi nang namatay si Anna Kepner, ayon sa mga dokumento, pumunta si Timothy Hudson sa kanilang stateroom. Makalipas ang 3 minuto, 7:38 ng gabi. Nakita si Anna Kepner na pumapasok sa stateroom. At yun na ang huling pagkakataon na sinasabi ng mga autoridad na nakita siyang buhay. Pagkatapos, 7:51 ng gabi, silubukan ng 13 anyos na half-brother ni Anna, pumasok sa kwarto pero agad din umalis. Pagkatapos, 10:13 ang gabi. Umalis si Timothy Hudson sa stateroom mag-isa. Ayon sa investigador, sa loob ng 1 oras, maraming pumapasok at lumalabas sa kwartong ito. Quote, pagbukas ng pinto ng cabin ng 10:13 ng gabi, Si T na si Timothy Hudson ay nakitang tumitingin sa kaliwa at kanan ng hallway, na parang tinitingnan kung may tao sa hallway. Pagkatapos, lumabas siya ng cabin 8,343. Ito lang ang nag-iisang beses na ginawa ni Hudson ang ganong aksyon sa paglabas ng pinto ng cabin. Ayon sa mga dokumento, 2 beses pang pumasok si Hudson sa cabin mula 10:12 hanggang 10:14, naput siyang pagsapit ng 10:53, nilagyan niya ng privacy sign ang pinto. Pagkatapos, bumalik siya sa cabin makalipas lang ng 11:00 ng gabi. Makalipas ng kaunti, 11:21 pumasok ang menor de edad na half-brother sa cabin at sinabi sa FBI na hindi niya nakita ang ate niya ron. Umalis siya mga 11:23 makalipas ng ilang minuto. Si Hudson umano ay pabalik-balik sa cabin bandang 11:44 at pagkatapos ng hating gabi, bandang 12:00. Makikita mo pagkatapos ang 13 anyos na sumusubok pumasok sa cabin. At doon umano sinabi ni Timothy Hudson sa kanya na huwag pumasok at pinilit siyang maghintay sa hallway. Pagkatapos ay pumasok siya sa kwarto at sinasabing doon natulog ang 13 taong gulang sa stateroom na yon na hindi alam ng katawan ng kanyang half-sister ay nasa ilalim ng kama. Ayon sa ulat, sinabi ni Hudson sa pamilya na hindi niya maalala ang nangyari noong gabing namatay si Anna. Pero mapapaisip ka talaga kapag narinig mo ang tungkol sa mga kilos niya noong gabing namatay si Anna. Gaano kaya kalakas ang argumento na yon? At maririnig mo rin ang tungkol sa ginawa niya sa cellphone ni Anna na pag-uusapan natin maya-maya lang. Iyon din ay maaaring maging sobrang nakakasira para sa depensa. Ngayon, kinabukasan matapos umanong mapatay si Anna, natagpuan ang kanyang katawan. At ayon sa mga dokumento, bandang 11:27 ng umaga, nakita si Timothy Hudson na naglalakad sa tabi ng stateroom kung saan may kaguluhan ng mga crew na sinusubukang alamin kung paano namatay ang dalagang ito. Nakakatakot kung totoong ginawa ni Timothy Hudson ito. Ayon sa mga dokumento,
Hindi siya nagsikap silipin o tingnan ang nangyayari sa loob. Kahit maraming tao pa sa cabin na bukas ang pinto. Diretso siyang tumingin at umalis. Maiisip mo na kung may malaking kaguluhan sa kwarto kung saan ka kasama ang iyong pamilya, siguradong titingin ka man lang. Maliban na lang kung sinasabi nilang alam mo na ang nangyari sa dalagang kasama mo sa kwarto. Ngayon, tungkol kay Ana, madalas niyang idokumento ang buhay niya sa social media, gaya ng TikTok. Tulad ng ibang kabataan, lagi niyang dala ang cellphone niya. Pagkatapos makita ang katawan niya, sinabi ng otoridad na nawawala ang cellphone niya. Ayon sa FBI, nahanap nila ang kanyang cellphone sa lost and found ng barko. Ayon sa isang crew, natagpuan nila ito sa basurahan at sira ang cellphone. Heto pa ang ilang detalye mula sa mga investigador. Sa surveillance video, nakita si Timothy Hudson na umalis sa kanyang kabina siyam, 26 ng umaga, kinabukasan matapos mapatay si Kepner. At bumalik ng siyam, 48 ng umaga. Umalis siya ng kabina ng siyam 50. Sabi ng otoridad, mukhang may hawak siyang isang bagay sa kamay. Sinundan siya ng mga autoridad sa pamamagitan ng kamera. Habang sinusuri ang CCTV, nakita nilang siyam 52 ng umaga, inilagay ni Timothy Hudson ang kanyang mga kamay sa basurahan, kung saan nahanap ang teleponyo ni Anna Kepner. Ang FBI bukod sa pagkakaroon ng CCTV footage, nakuha rin nila ang GPS ng teleponyo ni Anna. At nakikita nila kung aling mga router ang kinokonektahan nito sa barko. Ayon sa FBI, natunto nila ang telepono at nakita nilang gumalaw ito sa rutang dinaanan ni Timothy Hudson papuntang basurahan. Ibig sabihin, kinuha raw niya ang telepono ni Anna matapos itong patayin at itinapon sa basurahan. Naglalaman ng mga dokumento ng detalye kung paano nalaman ng autoridad ang sexual na pag-abuso kay Anna Kepner. Mahalaga ang mga detalye ng bahaging yun ng kwento sa kasong ito at kay Timothy Hudson. Pero sa totoo lang, masyado silang masilan para talakayin dito. Pero may kaugnayan sa DNA, nagkaroon ng malaking pagbabago sa kasong ito. Kaya ito ang mga nalalaman natin. Ang medical examiner ay nagsagawa ng rape kit kay Anna at may swab na umani tumugma sa DNA ni Timothy Hudson ayon sa mga investigador. Pero ito ang twist. Nagkaroon din ng tugma sa isang tao na tinutukoy ng mga autoridad bilang ikalawang menor de edad na saksi sa mga dokumentong ito. At sinasabi nilang ito ay isang batang lalaki na nakatira sa labas ng estado. Sinasabi nilang nagtalik sila ni Anna sa cruise na ito. Ngayon, hindi malinaw kung anong mga pangyayari na nakapalibot sa taong yon at kung maari itong magdulot ng alinlangan tungkol sa nangyari. Ngayon, ipinapakita lang ng video ang CCTV footage. Si Hudson, ang 13 taong gulang na half-brother, at si Kepner na pumapasok sa kwartong yon. Pagkatapos, may half-brother kang natukoy na hindi nag-ambag ng DNA. Sabi ng medical examiner, di umani inabuso ni Timothy Hudson si Anna bago siya namatay. Sa pagdinig ng detensyon ni Timothy Hudson, sinabi ng hukom na hindi pa niya kinukulong si Hudson dahil naghahanap pa ng pasilidad para sa kanya, lalo't menor de edad siya. Binanggit din ng hukom na gusto niyang makahanap ng lugar na malapit-lapit sa tinitirhan ng pamilya niya, imbes na sa isang pasilidad sa Miami-Dade County, kung saan di umano naganap ang krimen. Mayong gabi, swak ito dahil nasa kulungan si Hudson sa Citrus County. Anong susunod na mangyayari ngayong nakakulong na siya? Nakausap ko si dating state attorney ng Palm Beach County, Dave Ehrenberg, bago pa man madakip si Hudson tungkol sa kung saan maaring tumungo ang kasong ito. Lalo na kung titingnan ang bagong timeline ng FBI sa mga binuksang dokumento. Ito ang sinabi niya. Kasama natin ulit mula sa Florida ang dating state attorney ng Palm Beach County, Dave Ehrenberg. Salamat sa pagdalo. Binasa mo, 145 na pahina ito. Pero mga 20 doon ang talagang naglalatag ng isang partikular na kwento na binuo ng FBI sa kanilang investigasyon sa kasong ito. Ano ang tumatak sa iyo? Kung ikaw ang taga-usig, ano ang ibig sabihin nito para kay Timothy Hudson? Ang tumatak sa akin, Chris, ay na alam niyang may sala siya. At nito, meron kang akusado na nahuli sa kamera na tumitingin sa magkabilang direksyon habang umaalis siya sa kwarto.
At pagkatapos, ginawa niyang lahat para harangan ang kanyang kapatid na makapasok sa kwarto. Sinabi niya, maghintay ka sa labas dahil nagbibihis daw siya. At inisip ng kapatid na kakaiba yon dahil bukas lahat ng ilaw, bukas ang mga kortina ng pinto, at malinaw kung sino ang huling taong nakita kasama ang biktima. Pero pagdating sa mga palatandaang alam niyang may sala siya, makikita mo siya sa CCTV na naglalakad sa barko, dala ang cellphone na kay Anna Kepner at naghahanap ng lugar kung saan niya ito may tago. Pagkatapos, saglit siyang nasa lugar kung saan itinago ang cellphone, inilagay ito roon. Sino pa ang gagawa niyan kung hindi ikaw ang pumatay kay Anna Kepner? Sa part 2, tiin ko kinabukasan na yon, mga alas 9:30 ng umaga. Kaya ito ay pagkatapos matagpuan ng mga crew member, ayon sa FBI, ang kanyang katawan. Pagkatapos, may isip mo ang kaguluhan. Sabi nila, si Timothy Hudson ay dumaan lang sa kwarto at hindi sumbilip sa loob. Alam mo yon, ibig kong sabihin, ito ang kwarto niya na sinasabi nila. At parang dumaan lang siya at hindi talaga tumingin, alam mo yon, diretso lang ang tingin niya habang dumadaan siya. Kasabay nito, alam mo, ang body language ay maaring subjective. Alam mo, depende sa pananaw mo, iba-ibang ibig sabihin nito. Halimbawa, paano tinitingnan ng korte ang ganitong impormasyon? Tulad ng gaano kaya kalaki ang posibilidad na mapasama ang mga iyon sa paglilitis kung saan, alam mo, maaaring tingnan ng isang hurado at sabihin, sige, baka naman. Alam mo sa kung anong dahilan, tumitingin siya sa ibang direksyon o baka tumitingin siya palabas ng silid dahil may ibang nangyayari. Pagdating sa pagiging sobyetibo, gaano kalaki ang tsansa na mapasama ang mga iyon sa naisipahayag ng mga piskal? Ang tanong dyan, may kaugnayan bang ebidensya? Kung oo, tatanggapin ito. At bahala na ang hurado magpasya kung paano buuin ang puzzle. Sino ang huling taong kasama ni Anna Kepner? At nandyan ang lahat ng forensic na ebidensya. Nariyan ang ebidensya ng pagpatay at sexual na pag-atake niya. Pero sa mga palatandaang alam niyang may sala siya, oo, makikita mo siya sa video na palingalinga, hinahanap ang basurahan para itapon ang telepono niya. Nasa lugar siya kung saan natagpuan ang telepono, siya rin ang naglagay nito roon. Makikita mo siya sa kamera na sumusulyap sa paligid para masigurong walang makakakita sa kanyang pag-alis. Ilang oras siyang nag-isa sa kwarto kasama si Anna. Hindi mo na makikita si Anna muli. Ibig ko sabihin, ang dami talagang ebidensya dito. Sa tingin ko, magiging mahirap para sa depensa na maglabas ng pahayag na maaring ibang tao ang may gawa nito. Maliban na lang sa katotohanang may ebidensya ng DNA ng ibang tao na tila nakipagtalik kay Anna sa cruise. Pero makakatulong din ito sa prosekusyon dahil nagpapakita ito ng motibo. Bakit biglang magwawala ang isang tao? Meron kang isang tao na matagal at malalim ang pagkagusto sa kanyang stepsister at nagalit siya nang malaman niyang may kasama itong ibang lalaki sa cruise. At iyon ang nagtulak sa kanya para gahasain siya at pagkatapos ay sakalin siya hanggang sa pumutok ang kanyang mga eardrum. Nakakatakot talaga. Tatanungin din kita tungkol sa pre-trial arrangement para kay Timothy Hudson. Dahil 16 lang siya. Naiintindihan ko yon. Pero kung anong inaakusa sa kanya ay talagang karumal-dumal. Talagang totoo yon. Sa totoo lang. Walang kamera sa stateroom. Maraming pumapasok at lumalabas. At alam natin ang mga paratang ayon sa ulat ng medical examiner. Gaano kalaking issue ito para sa mga piskal? Kasi kahit magaling kang abogado ng depensa, pwede kang gumawa ng alternatibong kwento o bersyon ng nangyari at talagang walang ebidensya kung ano talagang nangyari sa loob ng kwarto. Malinaw na patay na si Anna Kepner, pero tungkol sa mga nangyari bago ito, kung may pagtatalo o kusang loob, walang video na magpapatunay na hindi ito nangyari. Siguradong dahil nahanap ang DNA ng akusado kay Anna, ang magiging argumento ay kusang loob ang nangyaring sexual na pang-aabuso. Di ko alam ang sasabihin nila sa pagpatay, pero tiyak sasabihin nilang ang sexual na pang-aabuso ay kusang loob. Pero pinabubulaanan ng ebidensya iyon dahil ang kanyang panloob ay natagpuan sa loob niya na nakabuhol-buhol. At iyon ay tugma sa isang marahas at hindi kusang loob na sexual na pang-aabuso. Dayon din, namatay siya dahil sa chokehold. Ibig kong sabihin, sobrang tindi at sobrang brutal na pumutok ang kanyang mga eardrum at may matitinding marka at palatandaan ng pasa sa leeg at pasa sa paligid ng tainga. Hindi ito simpleng consensual na pagtatalik. Sa palagay ko,
Walang makakapagsabi niyan. Dagdag pa, alam mo, magkakaroon ka ng testimonya mula sa dating nobyo ni Ana na nagsabing kumilos ng kakaiba ang akusado sa paligid ni Ana noon, na obsessed siya sa kanya at alam yun ni Ana. Parang nagbubulag-bulagan lang ang pamilya habang nangyayari ito. Oo, naririnig mo kung paano inayos ang mga kwarto at ang mga magulang ay nasa kabila lang ng pasilyo. Pagkatapos, may kakaibang dinamika kina Ana at sa stepbrother niya. Kahit mukhang maganda ang relasyon ng mga magulang at lolo't lola, yun man lang ang sinabi ng mga lolo at lola. Parang hindi naman talaga lihim sa mga nakakakilala sa kanila na may nangyayari talaga doon. Napakahalagang saksi. Mukhang ngayon lang talaga siya natukoy bilang 13 taong gulang na half-brother na nakikituloy din sa parehong kwarto kasama sina Anna Kepner at Timothy Hudson. Paano nakaapekto na palabas-pasok siya nung gabing yon at sinabihan pang huwag munang pumasok sa kwarto? Ayon sa FBI, doon talaga siya natulog sa kwartong iyon kasamang bangkay ni Anna sa ilalim ng kama na nakakakilabot. Paano siya magiging parte sa pagsasalaysay ng istorya sa korte? Magiging saksi siya dahil siya ang sinabihan ng akusado na huwag pumasok sa kwarto sa kakaibang paraan. Doon din siya tumutuloy. At noong sinubukan ng kapatid na pumasok sa kwarto, nag-imbento ng kwento ang akusado na nagpapalit siya ng damit at pagkatapos ay hinarangan ang pinto. At napansin ng 13 taong gulang na kakaiba yon dahil nakabukas ang lahat ng ilaw, bukas ang mga pinto, at naalala lang niya kung gaano yon kakaiba. Maaring ituro siya ng depensa, pero hindi siya ang huling kasama ni Ana. Hindi siya nagtangkang magtago ng ginawa at hindi DNA niya ang nakita kay Ana. Kaya parang wala na ring saysa yun. Sa tingin ko, mawawalan sila ng kredibilidad sa hurado. Sa tingin ko, susubukan nilang ipasa ang sisi sa kung sino mang random na tao sa barko na nakipagtali kay Ana. Sa parehong pagkakataon, tingin ko, walang saysay yon dahil walang ebidensya na gumawa siya ng karahasan maliban sa consensual na pagtatali kay Ana. Susubukan nilang lahat ng pwedeng idahilan para makita kung alin ang uubra, pero napakalakas ng ebidensya laban sa akusado. Ano pa bang magagawa mo bilang abogado ng depensa ngayon? Alam ko naman, pwede mo depensahan na ito ay konsensual. Alam mo, maraming pwedeng depensa, pero sa palagay ko, kapag ginihambing mo sa paratang lang FBI, ganun pa rin. Mukhang walang pag-asa, parang desperadong pagsubok lang ito. Ano pa bang magagawa ng abogado ng depensa ngayon? Sa batang kliyenteng ito na haharap sa isang napakahirap na kaso, na mukhang talagang matibay, based na rin sa mga paratang sa mga dokumento. Tama, kaya nga matagal akong naging piskal at kamakailan lang naging abogado ng depensa dahil mahirap talagang ipaliwanag ang mga ganitong bagay. Pero maari nilang subukan na ilagay ang bigat ng ebidensya sa prosekusyon at sabihin yon. Kahit na may ebidensya ng sexual na contact, hindi pinapatunayan ng DNA na ebidensya kung kailan nangyari ang aktibidad na sexual o kung ito ba ay may pahintulot. Hindi nito pinapatunayang may kinalaman nito sa sanhi ng pagkamatay o sa pumatay. Pwede nilang sabihin yung isa pang lalaki o yung 13 anyos na kapatid ang gumawa nun. Nasa isang kabina naman silang lahat, di ba? At may access siya sa 13 anyos. Pwede rin nilang sabihin na may access ang crew staff sa kabina at pwede nilang tingnan kung inaalis ng gobyerno ang lahat ng iba. Ganyan ang dapat mong patunayan, lampas sa makatwirang pagdududa. Kahit isang hurado lang ang di sumang-ayon, hung jury na agad. Oo nga, pero parang napakahirap din kasi alam mo, sa CCTV footage, makikita mong pumapasok si Anna Kepner sa kwarto. Pumapasok din si Timothy Hudson. Meron kang 13 anyos dito, pero mukhang, alam mo, kahit ang FBI, parang pinaniniwala ng kwento niya. 13 lang din siya. Ibig sabihin, napakabata pa talaga. Pagdating sa mga pre-trial na bagay na nakita natin noong nakaraang linggo, si Timothy Hudson pumasok siya sa korte at pinayagan siyang umuwi. Anong masasabi mo base lang dito? Naiintindihan kong 16 siya, pero sa sobrang brutal ng pagpatay na ito, anong masasabi mo sa desisyon ng hukom na payagan siyang manatili sa bahay ng kanyang tiyuhin?
Alam mo, sa tingin ko may kaunting pagkabalam dito dahil sa katotohanan, nasa pre-trial release na siya sa buong prosesong ito at wala siyang nilabag na mga kondisyon. Kaya siguro, mas naging madali para sa hukom na sabihin, sige, itutuloy natin ito. Bukod pa rito, hindi naman talaga siya itinuturing na flight risk. Ibig ko sabihin, menor de edad siya, wala siyang sariling private jet. Hindi siya tulad ni Diddy na pwedeng tumawag at makakuha agad ng jet para sunduin siya. Wala siyang totoong mga naunang kaso, kaya hindi talaga siya banta sa komunidad. At naiintindihan ko na kahit seryoso ang krimeng ito, hindi nila siya ikukulong bago ang paglilitis. Ang isa pang mahalagang bagay ay ang kanyang edad. Sa tingin ko, lahat ng yon ay pinagsama-sama. Pero maaari pa rin siyang makulong dahil sa aligasyong nakagawa siya ng karumal-dumal na pagpatay at sexual na pananakit. Kadalasan, kapag adulto ang kinasuhan nito, haharap sila sa pretrial detention. Pero dahil siya ay menor de edad at nakalabas hanggang ngayon nang hindi lumalabag sa mga kondisyon. Dahil wala siyang kakayahan tumakas, malaki ang posibilidad na manatili siya sa kasalukuyang kalagayan. O baka idagdag pa nilang house arrest. Pero nakikikita kong posible yon na iba ang magiging trato sa kanya kumpara kung siya ay isang adulto. Oo, naisip kong interesante yon. Sabi ng hukom, kung mas matanda siya, hindi na pag-uusapan kung i-detain siya bago ang paglilitis. Pero hindi ko sa tingin na pwede mong baliwalain ang katotohanan siya ay 16 na taong gulang. Napag-usapan din sa kwento ang tungkol sa president o batas na may kaugnayan dito. Siyempre, hindi ito ang unang beses na may masamang nangyari sa isang cruise ship. Pero meron ba talagang iba? Ibig kong sabihin, gaano ka-unique ang kasong ito? Parang kung titingnan mo sa malayo, napag-usapan na natin ito ng ilang beses. May alam ka bang kasong halos kapareho ng kinakarap nating na yon? Interesante. O, laging konektado ang Florida sa lahat ng bagay. Parang ganun nga, oo. Tama, may koneksyon sa Florida. Hindi karaniwan ang ganitong karahasan sa cruise ship. Kadalasan, ang napapabalita ay may nahuhulog lang. Nakita mo na yon. Bihira mong makita ang mga federal na piskal sa mga kasong menor de edad dahil madalas itong hinahawakan ng mga piskal ng estado, ang dati kong trabaho. Dahil sa international waters nangyari, federal ang may jurisdiksyon at humahawak sa kaso ng menor de edad na bihira rin mangyari. Kaya ito ang dahilan kung bakit nakuha nito ang atensyon ng marami dahil kakaiba ito sa maraming paraan. Pero sana makamit ang hustisya dito. Sa tingin ko, kaya tayo nahuhumaling dito ay dahil may mga miyembro ng pamilya na hinayaang mangyari ito. Kahit na may mga babala na ipinakita sa kanila. Kahit ganon, pinagsama pa rin sila sa isang kwarto habang nagpa-party at hindi pinapansin ang realidad. Sa tingin ko, nakakainis ito para sa marami at tama lang naman. Oo, at kaugnay niyan kasi madalas sa mga ganitong kaso, makikita mo ang sibil na bahagi nito gaya ng kasong sibil dahil sa pagkamatay na dulot ng maling gawa. Pero sa kasong ito kasi, alam mo, nandun sa cruise si Anna Kepner at ang kanyang ama, pati na rin ang kanyang madrasta. Halimbawa, kung may biktima ka at titignan ng ilang pamilya, maaari mong sabihin, sila ang naglagay kay Ana sa kwarto kasama ng umani pumatay sa kanya. Halimbawa, ibig kong sabihin, sino kaya sa panig ng sibil ang maaari magsampa ng kaso ng maling pagkamatay? Meron bang ganung kaso sa ganitong sitwasyon kung saan, sa kasamaang palad, ang biktima ay narito? Ang mga miyembro ng kanyang pamilya ang siyang maaring idemanda. Oh, well si Anna, sa tingin ko, may mga tunay siyang magulang. At meron din siyang mga step-parents. Kaya, meron kang ganon, di ba? Kaya, meron kang tunay na ama, sa tingin ko. Tama ba? Pwedeng magsampa ng kasong sibil ang tunay na ama dahil anak niya ito at ipinagkatiwala niya ang anak niya sa ina at sa amain. Tapos, namatay siya. Kaya oo, pwede siyang magsampa ng kaso. Maaari rin niyang subukang magsampa ng kaso laban sa Carnival Cruise Lines. Mahirap gawin yon, pero yan ang uri ng masamang publisidad na ayaw ng cruise line. Maaari ring mas marami pa sanang nagawa pagdating sa seguridad. Nakatulong ang security camera sa barko para maresolba ang kaso at kumilos ang seguridad ng kaya nila. Pero baka may iba pa sanang nagawa ang cruise line. At iyan ang magiging paksa ng isang civil lawsuit. Oo, titingnan natin. Mahaba-haba pang hihintayin bago tayo umabot sa bahaging yan ng kwento. Tingnan natin ang susunod na mangyayari. Pansamantalang nakalaya si Timothy Hudson. Titingnan natin kung muli siyang madedetene bago ang paglilitis. Pero nakakalungkot talaga ang kasong ito. At may bagong detalye ng lumalabas. Dave Ehrenberg, Dating State Attorney ng Palm Beach County. Maraming salamat, gaya ng dati, sa pagpapaliwanag ng mga kasong ito sa Florida para sa amin. Pinahalagahan namin ito. Salamat, Chris.
Dito nagtatapos ang On The Case na hatid ng Law and Crime. Mag-subscribe sa YouTube, Spotify at panuring kami sa Peacock. Ako si Chris Stewart. Hanggang sa susunod.